Pag-ibig sa sanlibutan, ang Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita na mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin ng mapas sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Father Marion na nagbasa ng ating ebanghelyo sa araw na ito. At maraming salamat din uli sa kanya sapagkat sa pamamagitan niya, ako po ngayon ay nagdiriwang ng banal na misa.
noong nakaraang Miyerkules ng hapon, magkasama po kami sa isang outlet ng Jollibee. Kakain kami ng hapunan. Nung nakita kami, sabi namin, oh, andyan na si Jollibee. Wala ka pang costume, no? And then sa aming palitan ng mga katuwaan, sabi ko, hindi pa ako nagmimisa sa Quiapo. And then sabi niya, talaga? Sabi ko, never. So, first time ko pong magmisa dito ngayon. Isa lang ang masaya. First time. At kung uhulaan nyo, ilang taon na ho akong pare ng Archdiocese of Manila, marahil magugulat kayo, ilang taon na kaya po akong pare sa mukhang ito? 20 years. Hindi po. Higher. 30 years. 30 years. Kaya po parang in my recollection, nung ako po ay seminarista in the 1980s, kasama po ko ng choir ng seminaryo na kumanta noong ito ay buksan muli ang Quiapo matapos itong ayusin. At naging pari po ako 1995 for the Archdiocese of Manila. And I remember nung ako ay 2 taong pare, nakikon-celebrate ako sa isang fiesta dito. So my experience ay makikon-celebrate. Probably mga 5 beses in 30 years. Kaya very minimal. Kaya ako parang yung aking wish na makapagmisa, ipinagkaloob ni Lord sa pamamagitan at through Father Marion. At bakit naman po hindi? Kasi for 2 months, siya po ay na-assign sa parokya ko as a deacon. Kaya naman ho, maluwag ang kanyang kalooban na tanggapin ang aking ikangay maliit na kahilingan. Maliit. Na bawat isa siguro sa atin dito ay meron ding maliit na kahilingan sa Diyos. O yung iba, baka malaki. Depende sa atin. Pero para bang ngayong hapong ito, tinatanong ko si Father Marion, ilang tao po kaya ang meron ngayon? Sabi niya mga around 3,000 to 4,000. On First Friday, feeling ko parang ito lang ang simbahan sa buong Maynila. Hindi po. There are hundreds of churches in Metro Manila. Pero pag First Friday or Friday for that matter, ang lahat parang gumustong pumunta sa Quiapo. Punta tayo sa Quiapo. Napakahalaga po ng salitang iyon. Bakit po? Sapagkat kung ito'y gagamitin natin sa kwento ng unang pagbasa, marahil nakikita nyo sa mga social media or even mga caption ng mga ibang mga Katoliko, ang sinilalagay nila kalimitan ay ite ad Joseph. That is Latin. Pero ang English translation po nun ay pumunta kay Jose. Go to Joseph. At ang Tagalog ay pumunta kay Jose. At ano ho bang kwento sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis? Si Jose o si Joseph ay isa sa mga anak ni Jacob. Minamahal na tunay ni Jacob. Sa isang araw sa pagpamastol ng kanyang ibang mga anak,
Inutusan si Joseph ni Jacob, pumunta ka sa iyong mga kapatid. Dalhan mo sila ng makakain. Pumunta ka, hanapin mo sila. So hinanap niya. Pero yung pagkatagpo sa kanya ng kanya mga kapatid ay isang pagkakataon na ang kanya palang mga kapatid ay puno na ng inggit at pagkagalit sa kanya. Una, ayos nilang gusto nilang patayin. No? Pero ayon sa kwento, sabi ni Juda, kapatid natin yan, huwag nating patayin. So anong ginawa? Ibinenta si Joseph. Ibinenta sa isang Ismaelite na napunta sa Ehipto. Yun ang kwento. Pero kung dudugtungan natin yan, pagdating ni Joseph sa Egypt, nagkaroon siya ng pagkakataon sa biyaya ng Diyos na siya ay maging pangalawang pinakamahalagang tao sa Ehipto maliban sa Parao noong panahon ng taggutom. At nailigtas ni Joseph ang buong Ehipto kasama ng kanyang pamilyang na si Jacob. Basahin niyo po yan. Matatagpuan yan sa aklat ng Genesis, isa sa magagandang kwento. Ang sabi, go to Joseph. Bakit? Sapagkat siya'y naging daan ng kaligtasan ng buong bayang Israel. Si Joseph sa lumang tipan, ang itinuturing na typology, kawangis ni Kristo sa bagong tipan. At ano naman ang kwento ng Panginoong Jesucristo? Well, may isip po natin na sa ating napakinggang ebanghelyo, yung tinatawag na ubasan, vineyard of the Lord. Ito yung bayang Israel na inaalagaan ng Panginoon. Pero alam natin na hindi siya naging tapat. Kaya yung mga propeta ipinapadala, yung mga hari ipinapadala, yung mga pari ipinapadala, hanggang si Jesus na mismo, ang anak ng Diyos na ipinadala, pero si Jesus ay pinatay, namatay, naghandog ng kanyang sarili para sa bayang Israel. Kaya ho, yung binabanggit sa Ebanghelyo, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Yung ating salmo responsorio, ang laman ay, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. At ano po iyon? Ang pagpapakasakit, ang pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Para saan? Para tayo ay maligtas sa kasalanan, maligtas sa kamatayan. Hindi ba napakaganda ng ginawa ng Diyos sa tao? Napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa atin na patuloy na ipinapahayag ng simbahan. Na sa panahong ito ng Kwaresma, lalo na't palapit na tayo sa mga tinatawag nating 3 weeks na lang, mahal na araw. Ipagdiriwang natin day by day ang mahalagang misteryo ng pagliligtas ni Kristo sa atin. Na bilang mga Katoliko, Kristiyano, alam natin nakatatagpo tayo ng kaligtasan kay Jesus. Kaya ho sa araw ng Biyernes, as I grew up, ano-ano ho bang mga debosyon ng aking kinamulatan? Naroon ng debosyon sa Santo Niño. Naroon ng debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Naroon din ang debosyon sa Divine Mercy. But here, ang debosyon
sa poong Nazareno ay buhay na buhay. At yung isipin natin, talagang pwedeng sabihin, on Friday, go to Quiapo. Bakit? Sapagkat dito tayo nakakaranas ng pagpapala ng Diyos. Dito tayo nakararanas ng ikangay kaginhawahan sa buhay. Sapagkat kung isipin, yung essence ng pagpapasa ni Jesus ng krus, anong ibig sabihin niyan? Binata niya, dinala niya ang ating mga sakit, kasalanan, at siya'y nagtagumpay. Kaya kung tutuusin, nakatatanggap tayo ng biyaya sa pagtatagumpay ng Panginoon. Alam niyo po ba, in 2012, ako po ay ooperahan, triple bypass. Yung ate ko po, ang namayapa kong ate, nag-iisang babae sa amin, deboto siya ng Nazareno. Sabi niya, Utoy, punta tayo sa Luneta, may misa. Wala ka namang gagawin doon, uupo ka lang. Kasi bawal ako magmisa, bawal ako mamasyal, dahil inihahanda ko sa operation. Sabi ko, okay. And then, nung pagpunta ko sa Luneta, ang dami-dami namin mga pari, sabi ko sa barkada kong pari, nasaan ba ang imahe ng Nazareno? Sabi niya, yan, sa likod, sa likod. Noon, hindi pa ako mahigpit masyado. Lumapit ako sa Nazareno at ang sabi ko, Lord, I waive my privilege na ang Archdiocese of Manila will spend 750,000 for my operation. I waive it. Ibigay mo na sa iba. Things happened after that, one after the other, things unfolded. Last year, sumama po ako sa pilgrimage at kamino ng mga pare ng Archdiocese of Manila. In 6 days, naglakad po kami ng 115 kilometers. Sa awa ng Diyos, wala pong nangyari sa akin. Hindi po ako nagpa-opera, pero parang wala naman talagang dinadala sa aking puso. Maliban sa paniniwala sa Diyos na mabuti. Pero hindi lang sapat na tayo maniwala sa Diyos na mabuti. Kung sa Ebanghelyo binabanggit na naghihintay ng bunga ang may-ari ng ubasan, bahagi ng kanyang ubasan, on our part, ano ho ba ang hinihingi lang ng Diyos sa atin? Una, nung Ash Wednesday, sabi sa atin, repent and believe in the gospel. Naisip niyo na po ba na the only way to show our gratitude to God ay kilalanin natin kung bakit siya namatay para sa atin. At ano po yun? Ang tayo'y hanguin sa kasalanan. In short, aminin natin na tayo din ay may mga kasalanan. At kung meron tayong kasalanan na nagpapabigat sa ating kalooban, ang dami ho diyang confessional box sa mga parokya, mangumpisal tayo para maging ganap ang kasiyahan natin na ang Diyos talaga ay nagbibigay at gumagawa ng mga mabubuting bagay para sa atin. Inaamin natin ang ating kasalanan, humihingi tayo ng awa sa Diyos at yung kabutihan ng Diyos na itatranslate din natin sa pagnanais nating magpakabuti bilang Kristiyano at gumawa ng mabuti bilang Kristiyano. Only that we can say, totoo tayong naniniwala sa kabutihan ng Diyos.
Kaya ipanalangin natin itong ating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, itong Kwaresmang ito, darating ang mahal na araw, para saan? Para maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. At personal, maranasan natin yan sa paraan na tayo'y umaamin, nagsisisi, at tumatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno naway mauwi sa ating pagiging mabuting tao at mabuting Pilipino. Amen.